po, yung video po, yun kitang-kita po kung paano po niya was also subjected to harsh words. Kaya lang, sabi nga ni General Torre ay maximum tolerance. Sabi ko nga, kung meron pang mas mataas sa maximum tolerance, yun po yung ipinatupad natin. Kahit minura na tayo, dinuro na tayo. In fact, yung mga pulis natin doon ay pinagmumura din at pinagsabihan ng masasakit na salita. At si Miss Hanilet po, ma'am, ay pinukpok pa po sa ulo yung isang pulis natin na nag-sustain po ito ng napakalaking bukol po sa kanyang naupo at dinala po sa ospital. Pero in spite of that, ma'am, wala pa rin pong nag-harm sa kanila, wala pong nanakit sa mga pulis natin at hinayaan po na ganun yung mga pananalita po nila at action po nila sa atin. Mapapakita ba natin yung video? Pwede po nating mapakita para mapanood po nating lahat? Ma'am Jean, pakidescribe nyo nga po yan. Yan po, ma'am, yung picture po. Binlur lang po natin ng konti po yung mukha po ng ating babaeng pulis na taga-SAF. Sila po kasi, ma'am, yung umalalay po doon po kay Miss Hanilet at saka sa kanyang anak po para itabi po sila pansamantala. Ayan po yung napakalaki pong bukol. At meron po dyan na video po na talagang nakita po doon at na-captured po, na pinukpok po ng cellphone po ni Miss Hanilet yung ating pulis po. Sa ulo po yan, hindi pa, pinasiti scan po ba yan? Kasi ulo po yan. Dinala po, ma'am, ayan po, yung video po, yun kitang-kita po kung paano po niya hinampas po. Kita po niyo dyan, ma'am, sa video is tinatabi po sila. Kasi po, ang haba na po ng panahon na ibinigay sa kanila and it has come to a point po na nagdesisyon po si General Torre na it has to stop. Kailangan na po nating kumpletuhin po yung proseso. Kaya ang ginawa po ng mga pulis po natin, itinabi po si Miss Hanilet at saka yung anak po niya para makuha na po natin si dating Pangulo po at madala po sa bus po. Pero nakikita po natin doon sa video, parang moving forward. Itong si Kitty, yung anak, saan siya papunta nun? Parang pumipilit siyang pumunta paabante. Saan po siya papunta niyan? Gusto po nilang bumalik, ma'am, doon po sa area kung saan po yung ating dating Pangulo po. So yung mga kapulisan po natin, parang hinaharangan lang sila. Opo, kinire-restrain po sila, nilalayo po sila at hinaharangan para hindi na po sila bumalik po doon sa area kung saan po nandoon po yung ating dating Pangulo po. Kasi maganda po maipaliwanag yung sitwasyon na yan. Kasi po baka magkaroon ng ibang kwento at sabihin na nahahara sila. Yung pala sila po yung moving forward, going forward para po puntahan muli ang dating Pangulo. Yes po, ma'am. Yes po. Okay. So, after that, nung okay naman po yung sitwasyon ni dating Pangulo Duterte, physically, okay naman po yung kanyang kondisyon, papaano niyo po siya naisakay sa aircraft? Well, ang tingin ko, ang turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si ES Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga, sir, tapos na ito. Kanina pa ang usapan, kaya sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano. At saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa husgado na. So, nag-isip si ES Medialdea, dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ako. At hindi tayo patatalo. At we do believe na talagang the majesty of the law has to reign supreme. Dapat masunod ang batas. Pero sir, nakita ko po sa video, parang binabasahan niyo ba siya? Or sinasabihan niyo siya rin na kanyang rights? Winarningan ko muna si ES Medialdea, sir, pag hindi ka pa umalis dyan, hindi matatapos ito. Dahil dyan, aarestuhin na kita ng obstruction of justice under PD 1829. And he dared me. So, I read him his rights. And I asked him to, if he understood his rights. And when he said na-affirm niya, naintindihan niya, sir, you are under arrest for PD 1829. Halika na, sir. So, pinusasan ko at inalis. Nung makita ni PRRD yun, kasi bumalik ulit ako na inilagay ko sa bus, dala ko ulit ang posas. Sabi ko, sir, ito, kasunod, susundin ko sana si Attorney Del Craig. Pero, umalis naman na sila at sumama na sa PRRD. So in other words, sir, sabi nga po ni Ma'am Jean, maximum tolerance yung ginawa niyo. So ilang oras po ba at nagtagal po talaga yung pagsampa sa kanya, pagdala sa aeroplano po ni dating Pangulong Duterte? 12 hours, ma'am. 12 hours. Ganon din kayo katsaga. Ganon din katsaga ang miyembro ng kapulisan.
Sabi ni General Fardo nga, ma'am, more than the maximum of the maximum tolerance. Okay. So, nung naisampa na, sabi po, ito po isang sandwich lang daw ang pinakain sa dating Pangulong Duterte habang nasa biyahe. Palagay ko, ma'am, babawiin na nila yan. No, nung pagmaalala nila na marami palang cellphone video doon. Kasi sa totoo lang, pati sa aeroplano, may video na kumakain talaga si former PRRD ng full meal. Full meal talaga. Babawiin nila yan, ma'am. So, in other words, yung mga ganitong klase mga naratibo, para maging negatibo lang ang pagpapa-implement ng warrant of arrest, saka yung the whole operation? Wala na akong makitang ibang rason, ma'am, para ilabas nila yan. Pero at the end of the day, it will be their word against our cellphone videos. And at the same time, sabi nyo nga po kanina,